Sino si Ninoy Aquino Jr.? Si Benigno Simeon Aquino Jr. o mas kilala bilang Ninoy Aquino Jr. ay isinilang sa Concepcion, Tarlac noong ika-27 ng Nobyembre taong 1932. Si Ninoy ay pangalawa sa 7 anak ng mag-asawang Benigno Aquino Sr. at Aurora Lampa Aquino. Nag-aral si Ninoy ng elementarya sa De La Salle College, ngunit lumipat siya at nagtapos sa St. Joseph's College sa Quezon City. Tinapos naman ni Ninoy ang high school sa San Beda sa loob ng 2 taon at kalahati. Kumuha rin si Ninoy ng mga aralin sa Far Eastern University at National University sa mga klase sa Tag-araw, hanggang sa siya'y magtapos noong 1948. Nang dumating ang pasukan, sa taong 1948 hanggang 1949, nag-aral si Ninoy sa Ateneo de Manila at kumuha ng bachiller ng sining. Habang nag-aaral sa Ateneo, nagpalista rin si Ninoy sa Universidad ng Pilipinas at kumuha ng bachiller ng sining sa kasaysayan at bachiller ng sining sa pilosopiya. Kalaunan, kumuha si Ninoy ng Bachelor of Law, ngunit tumigil siya at sa halip ay kumuha ng journalism. Noong 1950, 17 taong gulang pa lang si Ninoy nang magsimula siya bilang tagadala ng kopya sa pahayagang The Manila Times, na pinamumunuan noon ni Don Joaquin Rosas. Unti-unti, nagkakaroon si Ninoy ng ideya sa pagbuo ng isang balita. Ang unang balitang sinulat niya ay tungkol sa riot sa Muntinlupa, at ang pangalawa ay tungkol sa pagbitay sa silya elektrika kay Julio Guillen, ang barberong naghagis ng granada kay Pangulong Manuel Rojas. Nang lumaon, napatalaga si Ninoy bilang katulong na reporter sa Tanggulang Lakas ni Anatolio Litanjua, na lubhang tumulong sa kanya bilang isang periodista. Nang sumiklab ang digmaang Koreano noong 1950, ipinadala ng pahayagan si Ninoy sa Korea bilang war correspondent, upang isulat ang balita sa gyerang nagaganap. Nagtungo si Ninoy sa Korea noong Setyembre taong 1950. Pagbalik niya sa Pilipinas mula sa Korea, sinupresa ni Ninoy ang ilang mamamahayag sa Peking, sugat nito sa bibig sa kahihiyang wala raw itong bitbit na magandang kwento. Dahil sa pag-cover ni Ninoy sa digmaang Koreano, lalo na sa mga nangyayari sa ipinadalang sundalo ng Pilipinas para tumulong sa South Korea, noong ika-12 ng Agosto taong 1951, sa edad na 18, ipinagkaloob sa kanya ni dating Pangulong Elpidio Quirino ang Philippine Legion of Honor for Meritorious Service, na sinaksihan ng matataas na pinuno ng sandatahang lakas sa pangunguna ni General Calixto Duque, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Noong 1952, ipinadala siya sa Indochina upang maging foreign correspondent ng pahayagang The Manila Times, sa Southeast Asia. Noong 1953, si Ninoy ay nagsilbing escort ng nanalong Miss Universe ng taong iyon na si Maria Cristina Galang, na ginanap sa Philippine International Fair. Nang manalo bilang Pangulo si Ramon Magsaysay noong ika-30 ng Desyembre taong 1953, ginawa niyang personal assistant si Ninoy. Mula nang manalo bilang Pangulo, wala siyang naging hangarin kundi kapayapaan. Kaya hinikayat niya ang mga rebelde na magbalik loob sa pamahalaan. Dahil sa hangaring ito ni Pangulong Ramon Magsaysay, noong ika-16 ng Mayo taong 1954, pinadala niya si Ninoy na isang tanyag na reporter noong digmaang Koreano na kausapin si Luis Tarek na pinuno ng Hukbalahap upang sumuko. Dahil sa kanyang ginawa para mapasuko si Luis Tarek, ginawaran siya ni Pangulong Ramon Magsaysay ng Philippine Legion of Honor for Exemplary Meritorious Service noong ika-14 ng Oktubre taong 1954. 3 araw bago niya matanggap ang parangal, noong ika-11 ng Oktubre taong 1954 ay pinakasalan niya si Corazon Cojuangco sa harap ni Bishop Alejandro Olalia, sa simbahan ng Our Lady of Sorrows sa Pasay City. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng 5 anak na sina Bolzy, Pinky, Noynoy, Viel, at Grace. Makalipas ang 1 taon, noong ika-30 ng Desyembre taong 1955, sa edad na 22,
Nahalal siyang alkalde ng bayan ng Concepcion sa Tarlac. Makalipas ang 4 na taong paglilingkod bilang alkalde, nahalal naman siyang bise-gobernador ng lalawigan ng Tarlac noong 30 ng Desyembre taong 1959 sa edad na 27. Nang mamatay si Pangulong Ramon Magsaysay noong 17 ng Marso taong 1957, naging special assistant siya ng pumalit na Pangulo kay Pangulong Ramon Magsaysay na si Carlos P. Garcia. Noong 1963, sa edad na 20, siya ay nahalal na gobernador ng lalawigan ng Tarlac. Noong 1964, naging delegado siya ng Pilipinas sa Eastern Regional Organization for Public Administration Noong 1972, naging kinatawan siya ng Pilipinas 3 ng Mayo taong 1 ng Abril taong 1978. Makalipas ang 2 taon, habang nasa kulungan, siya ay inatake sa puso noong 16 ng Marso taong 1980. Agad siyang dinala sa Philippine Heart Center at dito ay inasikaso siya ng isa sa mga doktor na si Dr. Avelino Aventura. Matapos itakbo at gamutin sa Philippine Heart Center, humingi siya ng permiso na makapagpagamot sa Estados Unidos. Noong 8 ng Mayo taong 1980, pinahintulutan siya ni Pangulong Marcos na maglakbay patungong Baylor Medical Center sa Dallas, Texas sa Estados Unidos para magpa-opera sa puso. Naging matagumpay ang kanyang operasyon noong 13 ng Mayo taong 1980. Nang matapos ang kanyang operasyon, nanatili siya sa Newton, Massachusetts sa loob ng 3 taon kasama ng kanyang pamilya. Ngunit habang naroroon, ipinagpatuloy niya ang pakikibalita sa mga pinuno ng oposisyon sa Pilipinas. Noong 13 ng Agosto taong 1983, nagsimula siyang maglakbay mula sa Boston hanggang Los Angeles hanggang Singapore. Pagkatapos ay umalis siya patungong Hong Kong at mula Hong Kong hanggang Taipei. Mula sa Taipei, lumipad siya patungong Maynila sakay ng flag carrier noon ng Taiwan na China Airlines Flight 811. Noong 21 ng Agosto taong 1983, dumating si Ninoy sa tarmac ng Manila International Airport. Namatay siya sa edad na 50. Mahigit sa 2 milyong tao ang nagmarcha sa kanyang libing. Milyong tao ang nakipagsiksikan sa mga daan nang dalhin ang katawan niya sa Concepcion, Tarlac at pabalik sa Maynila kung saan dinala siya sa Santo Domingo Church sa Quezon City hanggang sa maidala sa kanyang huling hantungan. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila Memorial Park noong 31 ng Agosto taong 1983. Ang kanyang pagkamatay noong 21 ng Agosto taong 1983 ang siyang nagmulat at gumising sa natutulog na damdamin ng taong bayan, nag-alsa ang milyong-milyong Pilipino at ito ay tinaguriang People's Power. Ninoy Aquino Day, time to celebrate the history of the people power. That's a revolution. Ninoy Aquino Day. Ninoy Aquino, the day of the people, history for the Philippines. Ninoy Aquino Day, every 21st